Hi guys, good morning. Bali, nag-harvest ako ng kalamansi kasi gagawa ako ng kalamansi juice. Parang may nag-harvest na parang may nag-harvest sa aking kalamansi May mga malalaking bunga hindi ko na mahanap. May mga napagkuhanan doon. Hinog na siya tignan nyo Bali, umiinom ako nito, kami ni Tonton. Hinog ng ating kalamansi. Ang daming bunga nun pero nakita ko na lang, kapiranggot na. Sabi ko nga parang may kumukuha din. Parang may nag-harvest din sa ating kalamansi kasi ang daming yung napagkuhanan. Saka hindi siya mahirap pigain kasi hinog na, malambot na kasi. Lagyan natin ng warm water. Hinugasan ko to kaya lalagyan ko ng mainit din itong balat. Para umano yung katas talaga. Para sa ating lemon calamansi juice. Dami niyang katas Tingnan yun sa baso ko. Dami Lagyan natin ng warm water. Hi guys, good morning. So ayan, kain tayo. Nagprito ako ng isda na binigay ni Barry kahapon. Tapos meron tayo dito yung sinamak. Ayan, hindi nyo nakikita. At meron dito yung rice at saka yung dal. Kasi kailangan natin ng sabaw. Kailangan natin ng medyo malambot na pagkain kasi medyo hirap ako alam nyo na. Kaya sabi ko kay Asis, konting kanin lang ang ibigay sa akin, tapos more on soup. Ang daming langaw. Ang daming langaw dito sa amin ngayon. Simula nung umuwi kami galing hospital, ang daming mga langaw. Too much flies, yes? Too much flies nga. Di namin alam kung bakit. Dati naman wala man langaw dito sa amin. We were not like that here. Pero since na umuwi kami, galing hospital, di ko alam bakit ang daming langaw ngayon. Kahit nga lamok walang ang lamok dito sa amin. Open the fan. Better wait lang guys. Ayan, binuksan natin yung electric fan. Look, they're going outside, look. Taka nga kami, kasi pag-uwi namin galing hospital. More make high. Yun lang ang maganda kapag stainless ang gamit mo sa bahay, guys. Hindi nababasag. Maingay lang pero hindi nababasag. Pag-uwi talaga namin, grabe, ang langaw dito sa loob ng bahay. Ang dami. Nagagalit na nga si Asis, naiinis na nga si Asis. Sabi niya kung saan daw galing. Dati naman, hindi naman nilalangaw ang loob ng bahay. Ayan, so tikman na. Sausaw natin sa suka. Masarap to, may kamatis pero malamig kasi. Ang tiyan ko ay nagguru-guru-guru. Sarap-sarap. Okay. Crunchy. Wala kasing asin itong dried fish. Kaya, itong sinamak ko, naglagay ako ng asin. The mosquito repellent papa yung para mamatay sila. Ito malaki. Ayun, malaki.
Try, Papa. Try. Parang tuyo lang na hindi maalat. Ang sarap. May kwento pala ako sa inyo, guys. Habang kumakain ko, kwentuhan ko na lang kayo. Di ba may Bharatpur Hospital, yung Sarkari, yung public. Di ba noon, di ba sabi ko doon ako magpapa-opera na lang? Sabi ko dahil wala akong pang-pa-opera sa private. Kaya lang, nung pumunta kami ng Bharatpur kasi, walang equipment ang public. Sa private ang may equipment. Mahal ang CT scan. Nandun na tayo na mahal ang CT scan. Mahal ang MRI. Oo, kasi nga, sa private yun. Kasi wala palang equipment ang public. Ang public hospital ay free lang sila sa CS lang ba sa mga buntis, ganyan, sa mga nagpapa-opera. Pero kagaya nga ng sabi ko sa inyo, di ba, sinabihan na ako ni Ading Ruth na maraming tao, schedule at mag-aantay nga. Nasabi ko naman yun dati, di ba? Tapos sabi ko, willing ako mag-antay, ganito, ganyan. Kaya lang nga, ang naging problema kasi sa public, guys, wala silang equipment na kagaya ng private na may lab. Ang public, walang lab pala. Kaya sinadjust din ng doktor namin na ano nga sa private nga talaga yun. Okay, so di ganun na ang nangyari. Nung araw pala yun na, Friday ba nangyari yun, Papa? So yung araw pala yun, guys, nung naoperahan ako, guys. Yun din yung araw na may namatay sa Bharatpur Sarkari Hospital, cesarean. Namatay ang bata at saka yung mother. Grabe. Hi guys! Magtatanim na si Asis. Darating na yung traktor. Kasi itra-traktor siya para maihalo yung ano ba. Ngayon ilalagay na rin ni Asis ang ating bok choy, pak choy. Tapos meron kaming palok. Hajur! Yung spinach, masarap na ano. Yan. Lalahatin na. Diyos ko, Papa, ikalat mo naman ayos. There, oh, this side, oh. Sige. Parating na yung traktor kasi. Kasi, di ba may turin na doon, eh, kailangan i-traktor. That one, pechay, palok. So, ito yung palok natin. Spinach. One only. One only. Why not open? You just open. Is it open? Sabi nila spinach daw to eh. Kasi first time ko makakita to dati ang sabi nila. Sabi ko, ano klaseng sag to? May nag-comment sa video natin na spinach nga daw to. Dito sa Nepal ang tawag nila ay palok. Can I see the seeds of palok? The same like pechay? The same like ano? Pak choy? Difference. Iba. Para siyang bulaklak. Ay, para siyang bulaklak. Bulaklak siya. Ganyan pala yung ano niya. Ano lang ni Asis, darating na yung traktor, saka sila manunundo kay Asher. Isinasama ni Asis si Tonton kasi sa totoo lang guys, although maliliit yung butas, yung 3 kong butas, ano siya makirot kasi kumbaga hindi ko pa kayang alagaan talaga si Tonton ng full time. Kaya kinukuha ni Asis, isinasama niya sa school, sinusundo si Asher. Ganyan. Finish! Decide. May mga okra doon guys, oh sayang. At ako nga ay ano lang, nakahiga. Asher said bring Tonton ha. At ako ay ano, nakahiga lang. Kung hindi nakahiga, nakaupo. Ganyan. Take for me, please. Papa, bring Tonton ha. So yan lang tayo natin guys. Yung spinach lang, yung pak
choy at saka turi. Yun lang yung tanim natin. Hanggang doon sa likod, turi na yung color black nga. Wala na tayong ibang tanim. Wala tayong... You're not gonna buy onion? Wala tayong onion. Yung di ba may mga seedlings na onion, wala din. Tapos eto, pinagpipitas ni Barry, yung hinog. Yun ang sabi niya sa akin nakaraan. Siya daw ang kukuha sa hinog na sili. Sabi ko, oo, anin ko naman yung napakaraming bunga ng sili. Ayun, oh, dami. Diba? Yan, palis na sila. Nanunundo sila kay Asher. Sasama niya, nandun lang naman sila. Ang bata, batuta. Kumikirot kasi yung sugat ko. Kaya ako nakahiga. At yun guys, ituloy ko yung kwento ko, no. Ngayon, napanood namin siya sa Kantipur. Headline siya sa Kantipur na ano yung TV. Bharatpur. Ang daming mga tao doon. Ngayon, yung sa news na napanood namin, ipinakita dun lahat-lahat. May problema pala talaga yung yung buntis. Meron talaga siyang problema sa heart, meron siyang diabetes, mataas ang kanyang sugar. Ganun pala. Kaya ang paliwanag, parang ang pinakapaliwanag ng hospital is parang nag-stop habang nasa operating room yata siya. Bigla na lang nag-stop ang kanyang heartbeat at hindi na nga nila na-revive. At pati yata yung bata namatay. Ganon. Hindi ko kasi masyadong ang bilis kasi yung balita, ang bilis-bilis yung balita, tapos Nepali. Tapos yung pagkaka-translate din kasi ni Asis, medyo hindi niya may paliwanag ng maayos ba. Pero ganon nga yung nangyari. Alam nyo ba parang first time na may ganon nangyari sa may Bharatpur Hospital, sa public. Sana ako nanganak kay Tonton. Pero alam nyo sa totoo lang, natatandaan ko nung nanganak ako kay Tonton. Kasi sabi sa akin nung mga doktor, sabi niya, pang ilang CS mo? Sabi ko, pangalawang CS ko. Tapos yung first son ko nga is 6 years, parang 5 yata nun si Asher. 5 years old tapos ito. Tapos, di ba ang sabi sa akin ng doktor dati na dapat magpapalaygate ako. Sabi niya, hindi kita malalaygate, sabi niya. Kasi parang hindi nila makita yung tube. Siguro natakpan ng taba, ganyan. Nag-alangan yung doktor na isabay yung ligate. Kaya sabi niya, hindi kita ilaligate. At saka ipinaliwanag din niya noon kay Asis na hindi na ako pwede talaga magbuntis. Hindi niya ako ilaligate pero hindi na rin ako pwedeng magbuntis. At medyo magiging delikado nga sa akin. Tapos sabi sa akin ng isang doktor, every time daw na may pasyente na ganyan, sinasabihan nila na... Tapos sabi niya, tapos may mga iba matitigas ang ulo, nagbuntis pa rin. Tapos pag may masamang nangyari sa kanila, ganito, ganyan. Parang silang mga doktor ba ang nasisisi. Yun yung sabi sa akin ng isang doktor noon. Kaya sabi niya sa akin, last mo na to ha. Sabi niya sa akin noon, natatandaan ko pa talaga na sabi niya noon. Tapos ayun na nga, napanood namin kagabi, kahapon, yung nangyari nga sa Bharatpur na ganyan. Parang first time sa public na may, di ba sabi nga namin kahit si Ading Ruth, mga doctors at mga surgeon magagaling talaga, doon talaga sa Bharatpur sila galing. At kahit nga yung aking OB, di ba, doon din naman siya yun nga lang, nagkataon lang kasi na walang equipment ng laparoscopy sa public, kaya doon kami sa private nga na pumunta kasi sila ang meron. Mahal man kasi yung equipment na yun. Syempre hindi naman bibili ang public hospital, di ba? Tapos ng ganong equipment, tapos pag inoperahan gamot lang. Kaya private ang yung private hospital ang may pera makabili ng ganyan. Kasi minsan yung mga equipment na ganyan, galing Germany, galing India, ganyan yung mga equipment na binibili na dinadala nga kasi dito. Ayun, tapos ayun tapos ang isa pa niyan, yung pinaka-doktor ni Ading Ruth, yung pinaka-OB niya, si Sunil, siya kasi ang head ng OB ng Bharatpur Hospital, ibanggit na banggit ang pangalan niya sa sa news. Ay, grabe. Kaya pala yung bago kami umuwi, may ipinasok din doon sa hospital, buntis, twins. Sabi niya, una daw silang pumunta ng private.
ng public. Pumunta sila ng Bharatpur Hospital daw. Tapos, parang nung i-test, medyo may complication yung bata. Iba daw yung position, kambal kasi yun siya. Ngayon, iba yung position ng bata, hindi nakasunod yung position na yung ulo nasa baba. Parang iba yung, hindi nandito, parang nakataob daw yata yung baby. Ganun naman sila dito, kapag yung alam nila na medyo inaano nila, nagre-request sila na i-private, ganyan. Nagkataon magaling din yung doktor doon sa, yung doktor namin. Ganyan sila mag-asawa, lalo yung asawa niya, yung general laparoscopic surgeon yung asawa niya. Galing man. Although konti lang ang pasyente nila doon, kita nyo naman konti lang yung pasyente, hindi crowded yung hospital, diba? Private. Yun, grabe. Yung sa balita, ang daming tao doon. Kagulo. Diba kapag ganyan, problema parang malpractice. Anong term nila sa medical ng ganun kapag kawawa ngayon yung surgeon kasi kapag ganyan kasi ang nangyari, pwedeng matanggalan ng lisensya yung doktor. Kawawa naman yung doktor. Although, alam naman natin lahat walang may kagustuhan, diba? Kung accident, kung talagang mangyayari ba talaga ganyang mga bagay. Siyempre mga doktor hindi naman din nila kagustuhan na may mamatay silang pasyente kasi karga-karga din naman nila yan ng konsensya nila yun, diba? So, pero yun nga, sa lahat ng report na pinakita nila sa sa news kasi, may problema talaga siya. May problema talaga yung mami na nagbubuntis. Kaya, diba, bago maoperahan talagang tinitest. Ako nga mismo, diba, ang daming nakailang ultrasound ako, nakailang blood test ako, nakailang na-scan na nga, na blood test na nga ako bago ako maoperahan. Na x-ray pa ako, CT scan, na MRI pa ako, na blood test ulit ako, diba, kinuhanan ulit ako ng 2 tube, ganyan. Tapos may thyroid pa, diba, tapos nakailang naka-2 blood test din ako dito sa Chodari, tapos ultrasound ko, naka-3 ultrasound din ako sa Chodari, diba. So, ang dami talagang test bago talaga operahan. Yun, lang talaga, successful yung operation, kaya thank you Lord. Pero yung sa experience ko, mas mahirap pala talaga ang open surgery kasi mahirap talaga ang CS. As in, ramdam mo ang sakit hanggang sa kaloob-looban mo talaga yung sakit niya. Ang lang kasi, at saka ang CS, gising ka. Hindi ka pwedeng matulog, no? Unlike kapag ganito palang klase ng surgery, talagang tulog ka pa na, knock-out ka pala talaga. Every time na maoperahan ako, may nakakataong nangyayari sa operating room. Sabi sa akin nung doktor, ang galing nung anesthesiology. Basta yung nag-alalaga ng anesthesia, yun. Yung doktor sa mga anesthesia na yan. Ang galing niya mag-English. Ang accent niya, sabi nga ni Asis, ang accent niya, sabi niya parang Filipino accent. Sabi ko, ikaw ba naman mag-aral sa Pilipinas? Siyempre, nagaya niya na yung accent sa Pilipinas. Maliwanag siya mag-English. Tapos, siya, approachable yung doktor. Sabi niya sa akin, tuturukan kita ng anesthesia. Sabi niya, masakit pala yung anesthesia pag itinurok, no? Mararamdaman mo talaga na gagapang pala talaga yung anesthesia dito sa breast mo. Kaya lang after mo maramdaman yung sakit niya, wala ka ng ibang maalala. Ganun yung nangyari sa akin. Basta ang natatandaan ko lang, sabi niya sa akin, Ma'am Jo, sabi niya sa akin, i-injectionan ka na ng ng anesthesia. Mararamdaman mo ng konting sabi niya, konting kirot. Sabi niya, yun yung last na natatandaan ko na sinabi niya sa akin, na tumingin ako sa kanya nang ngumiti. Tapos, wala na akong maalala. Ang sunod na maalala ko na lang, sabi niya, Ma'am Jo, okay ka lang, sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, tapos nung magising ako,
Sabi ni Asis, ang tagal ko daw sa operating room, 3 oras kalahati. Ganun katagal. Kasi nung magising ako, alas 7 na ng gabi. Yung talagang may malay na ako at nakakapagsalita na ako kasi pumunta dun si Asis. Sabi niya, okay ka na. Sabi ko, pero antok na antok pa ako. Pero mantakin mo, 1:30. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nagising siguro ako 7:30 kasi nga may gamot na ituturok every time may itinuturok na gamot. Pero hindi mo na maramdaman kasi paglabas mo ng operating room, yung katawan mo parang bugbog na bugbog yung katawan mo. Yung masakit. Alam mo yung feeling na parang kang binugbog, parang ganun ang feeling ng katawan mo paglabas ng operating room kapag naano ka na. Pero ang maganda pala, kapag ganitong hindi open, magagalaw mo agad yung katawan mo, hindi kagaya kapag paralyzed talagang kalahating katawan kapag pag nanganak. Mahirap pa rin pala talaga yung manganak. Tama talaga yung kasabihan, kapag nanganak ka kalahating, ang isang paa mo ay nakalibing na sa hukay. Makirot yung isang butas dito sa tiyan ko. Kaya ako inihiga. Ayun. Ay nako, ang dami kong kwento guys. Ang dami kong kwento sa inyo. Pero yun, kahit papano, naging successful naman ang ating operation. At nagpapasalamat lang talaga ako kasi every time na na-operahan ako na ganito mababait man ang mga staff, mababait ang mga doktor. Ganyan. Never man ako naka-experience na may mga doctor or nurse na maldita ba. Kasi may mga ibang ganyan na maldita ba sila. Pero never ko naman na-experience. Never pa naman na-experience yung mga ganyang bagay. So, yun. Umalis na yung mag-ama. Nanundo na sila kay Ashi. Kaya mag-isa lang ako dito sa bahay. At least kahit papano nakakapagpahinga ako pag wala si Toton. Hindi yung, kapag naandyan siya, mama, akyat siya dito. Magdedede. Basta na lang siya maghahablot ng damit. Magdedede. Tapos, ang pa kasi niya, style niya pag nagdede, imbis na nakaside kami pareho, ayaw niya. Gusto niya yung nakadapa siya sa akin. Hindi, sabi ko, hindi pwede anak ko. Binibigyan ko siya ng bote. Ayaw naman niyang dumede dun sa may bote niya. Itinutulak niya yung bote. Sabi nga ni Ama, yung 2 araw namin sa hospital, 2 araw din siya na hindi. Nag-antay talaga siya ng dede ko. Tumating ako. Hindi daw siya nag-inom ng gatas. Minom siya ng gatas sa paso, sa umaga lang. Diba naggagatas sila sa umaga? Pero kapag yung matutulog na siya, inumin siya ng gatas sa bote, ayaw daw, nagiiyak hanggang sa makatulog. Ganun ang ginawa niya ng 2 araw. Ay! Ang mga anak ko talaga, buti na lang si Asher, malaki na kasi si Asher, hindi man naging problema daw. Okay naman siya kasi gumawa din siya ng sarili niyang homework lang. Pag-uwi ng bahay, gumawa siya sarili niyang homework. Nandito lang daw siya sa bahay. Yun nga lang, unlimited TV. Walang katapusang TV. Panunood ng TV. Mga short video pinanood niya. Ay.